Isa ka bang Filipino senior citizen at lumipat ka na ng ibang lugar? Ano na po ang mangyayari? Magkakaroon po ba ng panibagong registration sa bagong nilipatan? Alamin ang kasagutan po sa buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Ang kamangdako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito and nais mo ang mga informative content na andito po sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button. Pagkatapos mo mapanood ang video na to, pwede kayong maging miyembro dito sa aking YouTube channel mga ka-vlogs. Sa pamamagitan po ng pag-click ng join button na nasa baba, mamili kayo ng mga perks na andyan po. Pag-uusapan natin ngayon mga ka-vlogs dahil marami po ang ating mga senior citizens na nagtatanong po sa ating mga videos, nagko-comment po, maging sa ating official Facebook page, nagbi-message kung ano po ba ang mangyayari once ang isang senior citizen ay rehistrado po or registered na po sa isang barangay or LGU. Pagkatapos ay nais niyang lumipat or lumipat na po siya sa ibang lugar, no? Halimbawa po ay taga Davao po siya at lumipat po siya ng Manila. So, ang katanungan po ay magpaparegister po ba siya ulit doon sa Manila? Ano po ang kinakailangan na proseso para mailipat doon ang kanyang registration? Dahil lalong-lalo na nga po sa ating mga social pensioner, no? Mga senior citizen na tumatanggap ng social pension. Ano pong mangyayari kung lilipat po sa ibang lugar, no? Kasi meron talagang ganyan na mga sitwasyon mga ka-vlogs, no? Meron tayong mga na-encounter na mga katanungan na paano po yung social pension nila. May naalala ako na nagtanong na taga Leyte siya, no? Sa Southern Leyte na lumipat na sa Bicol region na yata yun siya, no? Kung pwede bang ilipat yung kaniyang social pension from Leyte to Bicol. So ayon nga po sa NCSC, no, meron akong napanood na interview kay NCSC Chairman Attorney Quijano mga ka-vlogs na sinabi niya doon na as of now ay inaayos pa nila ang kanilang hanay or inaayos pa po nila ang issue na yan or ang bagay na yan kung paano nga ba. Kasi nga according nga po kay Chairman Quijano na hindi naman po pwede, no, na taga Bukidnon siya tapos lumipat ng Manila and then babalik ng Bukidnon para lang kumuha ng certification na nagpapatunay na member siya doon kasi gagasta nga po siya ng pamasahe sa eroplano or barko. So as of now daw po ay tinitingnan na po nila ang bagay na yan kung paano ang gagawin na hindi na po magdo-double registration. So sa tingin ko naman po ay ito na nga po yung ginagawa ngayon ni NCSC na hinihikayat ang lahat ng mga senior citizen na magparehistro online sa kanilang NCSC database. So, sa lahat ng mga hindi pa po registered dyan sa NCSC database, magpa-register na po kayo mga ka-vlogs. Sa mga hindi po alam paano magpa-online registration, no, magpatulong kayo sa inyong mga anak, mga apo, kasi magagaling ang mga yan pagdating sa online mga ka-vlogs, no? Sa mga senior citizen dyan na hindi marunong nga na online registration. So sa muli po, no, uulitin ko na ang link ng NCSC online database registration ilalagay ko po sa description ng video na to para masundan po sa lahat ng mga hindi pa po naka-register. So yun po ang update, katanungan at kasagutan, no? Hindi ko na kasi mabilang kung ilan na yung nagtatanong sa akin dito sa aking YouTube channel regarding that
situation, no, yung paano nga kaya nga ako napapaisip din, paano nga kaya, no, kung dito sa pinanggalingan ko, halimbawa taga Davao ako, tumatanggap na ako ng social pension, tapos hindi naman natin hawak yung panahon, baka merong mga sitwasyon na makakalipat tayo ng ibang lugar, halimbawa sa Cebu or Manila, no? Paano kaya, no? Mawawala na po ba yung social pension natin? Hindi na ba natin pwede yun ma-avail uli sa bago natin tinirahan? So yun yung mga katanungan, mga ka-vlogs, and I'm glad na nakita ko at napanood ko ang interview ni Attorney Quijano, Chairman Quijano, na ginagawa na po nila ng paraan ang issue na yan, ang bagay na yan, para hindi na po hassle sa mga senior citizen na lumipat po or lilipat po ng ibang lugar, no, na hindi na po magkakaproblema or mahahassle sa kanilang status as registered senior citizen. So ayan mga ka-vlog, sana ay malinaw po yan. Abangan na lang po natin ang mga progress ng usaping iyan, no, kung paano. Ang mahalaga ngayon ay makapag-register po kayo sa online database ni NCSC, mga ka-vlogs. Bago ako magtapos sa video na to, ay nais ko lamang pong i-shoutout ang ating viewer all the way from Canada, mga ka-vlogs, kay Robert Tan Hoy. Ayan, thank you for watching all the way from Canada. And shoutout na rin po sa ating mga magigiting and mga masisipag na mga senior citizen dito sa Pilipinas at maging sa iba't ibang panig sa mundo. Yan muna ang update natin ngayon, mga vlogs. Sana naging gabay and kahit paano ay nabigyan po kayo ng konting idea, lalong-lalo na ang mga nagtatanong dyan sa usapin na yan. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay inanyayahan na po kita, i-click mo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag mong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing, kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!